Okay, so sorry. Medyo nawala ako kasi may inayos na ako konti. Okay, so uh, hmm. Right. Okay, so yung scoop nets, so yung uh, definition ng scoop net is isa siyang klase ng bag net na usually fixed. So pag sinabi nating fixed, hindi na siya na hindi na siya natatanggal or so yun hindi na siya natatanggal. And then yung variable yung or yung opening niya is mayroong iba-iba and usually ino-operate yung mga scoop nets sa mababaw na mga lugar na fishing ground or galing dun sa bangka ino-operate. Pag sa malalim naman, ginagamitan ng bangka. And usually yung scoop nets ay mayroong net na mayroong isa hanggang dalawang pole, no? Or parang yung doon kinakabit yung net para mag-open, para yung net ay mag-open sila. So either yung scoop net ay tinutulak, no, sa mababaw na area, mano-mano, or pwede ring pag mechanized, ang tumutulak ay yung ano naman, yung mga fishing boat. No? So, may mga large scale scoop nets na as I mentioned is ino-operate ng mga motorized boat. So, yung unang klase ng scoop net is yung tinatawag nating man-push net. So, from the word pa lang man-push net, so isa siyang klase ng net na tinutulak at manual, yung tao yung nagtutulak. So, it is a composed of triangular frame collapsible net. So, pag sinabi nating collapsible net, pwede siyang paliitin, pwede siyang collapse, no? Para at least hindi siya masyadong bulky. Tapos, pwede man siyang palakihin kung gagabitin na siya. And basically, ginagamit siya ng isa uh, or marami pang tao. At ang lalim ng pinag-ooperate ng man-push net ay mga sa around 0.5 to 1.5 meters. So, paano siya ginagamit? So, the capture is effected by forward horizontal motion. So, parang pag sinabi ito yung forward, itutulak yung push net. And then, pag may na-capture na forward, horizontal, iaangat para lahat ng mga naipon or na-capture na fish or mga fry doon sa loob ng one push net ay makukuha na. So, from time to time, so yun nga, the fisherman raises the net to pick up the catch at ilalagay niya doon sa nakaabang na basket or silupin, no? Or lalagan. Okay, ito yung example ng man push net. So, ang ibang tawag nito ay sudsud. So, dito sa Albay, ang tawag nila ay sakag. So, ito ay ginagamit sa pag-capture ng shrimp, especially yung mga maliliit na shrimp. Ginagamit din ito sila sa pag-capture ng mga tawag ito, mga fry na mga bangus or other species. So, triangular. So, makikita niyo yung may triangular siya dyan. Collapsible, parang yung nag-X na kawayan. Collapsible, pwede niyo siyang tupiin. Parang yung gunting, pwede niyo palakihin yung yung pwede niyo palakihin, pwede niyo paliitin yung bibig niya. So, yun ibig sabihin ng collapsible. So, sa dulo ng bamboo frame, so meron pa rin siyang para siyang sapatos para at least hindi siya basta-basta harang. No? So, para at least, ano lang siya, pag habang tinutulak siya, ay tuloy-tuloy pa rin. Kasi kapag wala siyang sapatos, ang tendency, kapag may medyo mga bato or harang, sasabit doon. So, at least, kung mayroong parang sapatos, hindi siya basta-basta sasabit.
So, yung makikita nyo dito sa baba, so meron siyang parang nag-V dyan, doon ilalagay, pinapasok yung katawan, yung dibdib ng mangingisda. Yun yung magpo-push kasi usually, primarily, yung dibdib. And then, i-assist siya ng kamay. So, itutulak. Pag natulak, pag nakita na relatively marami ng kuha, iaangat yung push net. So, ito yung klase ng push net na ginagamit sa tabako albay. Okay? So, ito naman, yung the same din. So, ito yung kung paano sila operate. Okay? So, itong actual, medyo hindi nga masyadong maklaro dahil nakuha ko lang dito from the internet, pero at least meron kang idea kung ano yung actual or in real life paano siya inoperate. So, ino-operate siya sa mga mabababaw, no? Na lugar, shallow water or shallow area. Kaya siya tinatawag man push net. Kasi usually hanggang hanggang ang ino-operate is hanggang bewang or hanggang hanggang dibdib. Kasi siya pag sobrang pag hanggang leeg, mahirapan na yan pa-horizontal. Horizontal na pag-up. No. Ideally is from tuhod, pwede pa nga tuhod hanggang dibdib. Okay. So, ito, yung sa kaliwa, makikita nyo yung operate niya in forward. And then, sa kanan, pag marami ng nakuha, so, iaangat. And then, meron na yan. Ito yung sa likod ng mangingisda. So, meron na yung parang basket na nakatali sa kanya. May tali yan. Yung dulo is naka-attach sa kanya. Para kung may catchman, doon na nilagay. Okay, so, ito ay example ng sakag na isang push net na ginagamit sa pag-capture ng shrimp. Okay, so, yan. Almost the same lang din yan. The next example ng scoop net, aside from the man push net, is yung tinatawag nating boat push net. Pero, tinatawag din siyang skimming nets. Bakit siya tinatawag na skimming nets? Kasi, nagpa-function para siya as a skimming motion. Yung skimming motion, the same lang din siya dun sa horizontal, forward, and then vertical. Horizontal pala. Forward, and then horizontal scooping motion. Ang kaibahan ng boat push net sa man push net, mas maliit ang man push net, mas malaki yung boat push net. Ang operation ng boat push net ay sa deeper water areas, whereas sa man push net, ang operation naman ay nasa shallower area. Shallower water areas. Okay. So, the same din, yung pole ay either tawag ito, bamboo, made of bamboo or kawayan and also ng kahoy. So, ino-operate siya either sa umaga or sa gabi, depende sa occurrence ng mga target species such as yung mga anchovy and din yung mga alamang. So, asitis is yung alamang. So, ito yung example ng skimming net or boat push net. So, ito, medyo ang itsura niya is katulad ng itsura ng man push net. Pero ang kaibahan lang, yung dulo, yung sa triangular frame, ay wala ang parang sapatos. Kagaya yung sinasabi ko, may parang sapatos. Ito walang sapatos. And then, ino-operate niya dun siya sa bangka. Kasi malalim na yung pinag-ooperatan sa kanila. So, this is an example of sapyaw that are being operated in Panganiban, Camarines Norte. So, kung may makikita kayo dyang illustration, so merong isang mama nakasakay sa bangka, doon siya sa dulo, tapos meron siya ditong tawag na push net. So, merong payaw, so yung motion niya, ang direction niya is papuntang payaw para makapture yung mga isda na nagtipon or na nag-ipon-ipon doon sa may payaw. Okay. So, ito rin ay isang klase ng sudsud, no, motorized sudsud, boat push net, ginagamit sa
Maco, Davao del Norte, and also sa Bunawan, Davao City. So, kung yung kanina, yung boat pushnet na to, hindi nakakabit yung pushnet sa bangka, kundi yung tao, yung nag-ooperate. Nakakabit doon sa fisherman. Whereas, dito sa isa, yung pushnet ay nakakabit doon mismo sa bangka. No? And then, yung bangka, siya yung mayroong forward motion. Siguro yung horizontal motion is yung fisherman na yung gumagawa or yung tao na yung gumagawa. Pero yung forward motion, ang gumagawa na doon ay yung bangka na siya. Okay. So, this one, almost the same lang yung niyan, yung function, pero minsan nagkakaroon lang ng konting modifications. No? Kasi, as what I've said before, na yung characteristic ng tropical fisheries, it is a multi-species fisheries and also multi-gear. So, yung gear na ginagamit, since maraming species, ay depende dun sa target species. So, minsan, iba yung target species, yung isang fishing gear, pwedeng i-modify para ma-capture or ma-cater niya yung mga target species. So, this is itsura ng boat push net na ginagamit sa panghuli ng alamang doon sa Sarangani province. Okay, so ito naman, ito yung ginagamit sa Kalibo Aklan. So, medyo mas mahaba yung triangular frame. So, yan yung niya naman, yung kanyang structure. Okay, so pangatlo ay yung scoop net. So, basically, ang scoop net, pwede siyang main na fishing gear, pero pwede rin siya maging accessory gear for fishing. So, ibig sabihin ng accessory gear for fishing, pwedeng merong isang fishing gear at tinutulungan niya lang or in-help niya yung fishing gear para ma-capture yung target species. No? For example, doon sa baklad. So, basically sa baklad, meron niyang catching area. Doon niya nag-iipon-ipon yung mga isda na na-capture ng baklad. Hindi na yan sila makakabalik. So, in able to capture or to get those captured species, ginagamitan niya ng scoop net. No? So, by doing so, by that definition, ang scoop net ay hindi siya fishing gear, main na fishing gear, kundi siya ay accessory, fishing accessory. So, nagiging gear lang siya, main gear lang siya, kapag siya mismo yung target or siya mismo yung nag-effect para ma-capture yung fish. Okay, so, ang scoop net, yung handle niya is nagbavari, pero ang pinakamahaba ay 2 meters long. Ang pinakamaiksi ay 0.5 meters long. So, it is used to scoop attracted fish, so by light, during night time, especially doon sa pag nag-employ ng light fishing, sa gabi, either ng Petromax or Sulo or the use of super lights. Okay. So, sa dimension, usually, or most cases, accessory lang siya, ma-pick up yung catch ng galing doon sa lift net, sa mga fish shelter, and sa mga baklad. So, scoop net can be operated both daytime and nighttime. And usually, pag malalaki ng scoop net, ginagamit na siya sa pag-brail, no? Or yung pag-capture ng mga huli ng persane, especially yung mga skipjack, no? Or yung mga frigate tuna. So, ginagamit yan siya doon. Or, pwede rin siyang panghuli ng mga target species and then ipanghiwalay. So, ito yung sample. Kung nakikita nyo sa Matnog Sorsogon, so, ito yung scoop net or agahid. So, medyo, din sa illustration niya, medyo malaki nga. Halos kasi laki ng tao. So, in this case, doon sa unahan ng bangka, may nakita ko niyang ilaw. So, presume niya na ay Petromax or any light attractor. And then, merong dalawang fisherman na nag-ooperate or gumagamit ng
scoop net, which is medyo malaki. Okay, so ito din ay, ang tawag ay sigpaw sa Ilocos Norte. So ito rin yung ginagamit sa mga pagkuha ng mga huli or catch doon sa fish shelter or ng fish coral. So yan, almost the same lang yung ano nila, function, ng iba't ibang locality, iba-iba lang yung konti, modification ng mga fishing gear. So ito naman, isang klase ng scoop net pero hindi malalim. No, kasi mga previous ay medyo malalim. In this case, itong ginagamit na sigpaw sa Ilocos Norte, ang diameter ay nasa 700, I assume ito ay 700 mm or 70 meters. 70 cm pala, 70 cm. Tapos yung lalim niya is around sa 1.2 meter. Pero ito naman, medyo mas malaki yung sarap sa ginagamit sa Camarines Sur, Bato Camarines Sur. Ang diameter niya ay nasa 2.5 meters and yung lalim niya naman ay nasa 3 meters. Medyo ano siya, mas malaki siya. Okay. So, ito naman ay tigpaw na ginagamit sa Estancia Iloilo. Ang diameter is nasa 400 o sa 4.4 meters, whereas yung lalim is nasa 0.45 meters. Okay. So, aside from our scoop nets, meron din tayo yung tinatawag yung mga lift nets. No? So, from the category pa lang or sa classification pa lang ng fishing gears, meron na agad tayong mga idea. Diba? For example, yung surrounding nets, magkaroon kayo agad ng idea na, okay, yung mga nets na to ay pinapalibutan nila yung mga target species such as yung mga persing, pangulong, no? So, next is yung obvious din ay yung scoop nets. So, ibig sabihin, ang mga nets na to ay kinakapture yung kailang target species with the scooping motion. No? Pag sinabing scooping motion, parang kayo nag-scoop, no? Let's say, naliligo kayo using pail, maliban na lang kung naliligo kayo na sa tawag ito, using shower, no? Pero kung naliligo kayo using na timba and the tabo, so scoop, no? Parang kumukuha ka ng tubig, ibubuhos mo sa iyong katawan. So, yun yung principle ng scoop nets. So, mayroong isda, kukunin, no? So, yung tabo mo, yun yung scoop net. No? And then yung tubig, yun na yung isda, no? Presumably na isda. So, ito namang leaf nets. So, by the name itself pa lang, at least meron na kayo ng idea. Leaf net. So, ibig sabihin, inaangat. So, yung mga gear na to ay, yung movement niya ay vertical. So, vertical yung kanyang movement. Okay. So, leaf nets are usually square, pero depende kung anong klase. Meron ding mga conical and it's stretched by several rods. May mga tali yan. And one of the majority fishing gear types in both the municipal and commercial fishing. So, yung mga leaf nets. So, magpipakita ako ng mga example ng mga sa leaf nets. Okay. And ano ba usually yung kadalasan nakakuha ng mga leaf nets? Mga galunggong, dilis, mga tamban, tunsoy, tulingan, pusit, tsaka yung mga sapsap. So, yan yung mga dominant target species na nakakuha. Okay, so isang example ng leaf net ay yung crab leaf net. So, by the name itself pala, at least alamin na kaagad kung ano yung target species, which is the crabs, or yung mga alimasag at saka yung mga alimango. So, ang importante dyan sa crab leaf net para ma-attract yung target species mo, which are the crabs, kailangan merong bait or pain. Kasi kung walang bait or pain, hindi siya maiintis. Hindi sila maiintis or hindi sila maiinganyo na pumunta doon sa
crab leaf nets. So, remember na yung mga crab leaf nets, sila ay passive gear. Bakit sila passive gear? Sir, bakit mo sabi ng passive gear? Nililift siya. Nililift lang yung fish or yung lift net para matingnan kung mayroong huli or wala. Kasi kapag active gear siya, kapag constant yung movement. Pero kung i-check mo lang naman kung may huli or wala, ibig sabihin hindi siya active gear. Passive gear lang siya. So, yan. Ang ginagawa, I think meron akong tawag dito. Magtingin ako ng picture. Ito, may picture dito. So, ang local name ng crab leaf net ay bintol. So, bintol. So, makikita nyo dyan, para siyang dome, no? Sa pinakababa niyan, meron yan siyang net. Meron yan siyang net. Tapos, doon sa gitna ng bintol, meron yung bait na either yung katawan ng isda or ulo ng isda, which is yun yung gustong-gustong kainin ng mga crabs. Kasi yung mga crabs, diba, they are carnivorous species. Carnivorous species sila. So, paano sila nahuhuli? So, pag may nasense sila or naamoy sila na mayroong pagkain or bait doon sa loob ng taas ng bintol o sa gitna ng bintol, pupuntahan nila yung bintol, dadaan sila, of course, dito sa net. Since kung na-imagine nyo na yung sipit ng mga alimasag, meron yan siyang serration. No? Na, ibig sabihin yung serration, hindi yan siya pantay, hindi yan siya smooth. So, kapag sumabit yung mga spines, no, yung mga close spines doon sa net, that's the time may effect na yung capture. May effect na yung capture. So, still, yung crab leaf net ay passive gear lang. So, bakit siya naging passive gear? Kasi, inilagay mo lang naman yung bintol sa area, nilagyan mo nga lang ng pain para ma-attract yung target species mo, at sila mismo yung pumasok doon sa gear. So, that is the principle of the target species. The principle of the passive gear. They just wait. Okay, so, binabasa ko lang dito. So, the bait is provided at the center of the frame during operation. And pwedeng gamit ang bangka or pwedeng ilagay lang yung bintol doon sa medyo mababaw na area sa dalampasigan na pwede kahit walang bangka, pwedeng ilagay. Okay, and then tinitingnan niya sa specific time. So, let's say after 6 hours, tignan kung may nakuhang alimasag or alimango. So, walang problema yan. So, yung target species as I mentioned ay yung mga mangrove crab, pati yung mga blue swimming crab. So, yung mga alimasag, tsaka yung mga alimango. Okay. So, ito rin ay ang itsura ng pag-operate ng crab leaf net or bintol sa mga malalalim na lugar kung saan ginagamitan ng tawag ito? Ginagamitan ng bangka. So, makita nyo yan, 4. So, ibang ginagawa dyan, meron yung long line. Doon sa long line, doon yan dinidikit or kinakabit yung mga kada isang tawag ito, bintol. At kapag mag-harvest na sila, iangat lang yung main line, saka hihilain yung bintol isa-isa. At titingnan kung mayroong huli. Mayroong huli, tatanggalin, ililipat doon sa lalagyan. Kung wala, that's the time na binabalik pa rin. Pwedeng, before ibalik, lagyan na kagad ng pain para at least refresh yung pagkain. No? Kasi kapag hindi na rin sobrang maganda yung feeds. Minsan hindi rin kinakain ng crab. Okay, so ito rin. So, for capturing alimasag. Okay. So, pangalawang klase ng leaf net, shrimp leaf net. So, from the name itself, ang target species ay shrimp. Mukha siyang crab leaf net or bintol, pero mas malaki yung ginagamit na netting and mas hahaba yung mga frames.
And the same time, kailangan ang mga passive gear para makahuli ng mga isda or ng target species, kailangan mo ng bait. No? So, yun yung importante. Yung bait. Okay. And then, siniset yung shrimp leaf nets sa mga river, especially pag gabi. And pag sa mga river, ang usual ng ay nakakakuha na mga shrimp or goby and other species, and sometimes yun yung mga ginagamit na mga bait or pamain din sa mga bottom set long line or pwede rin sa mga tuna long line. Sa tuna long line, usually ginagamitan din yan ng mga live bait. Mga carnivorous species kasi gusto nila yan yung medyo buhay pa or gumagalaw-galaw pa yung pagkain. Para at least sigurado silang fresh yung kinakain nila. Okay, so ito yung itsura. So as I mentioned kanina, kamukha lang rin siya ng crab leaf net, pero mas malaki nga lang siya ang frame at mas malaki yung mga nets na ginagamit. So, ang tawag yan ay bintol sa hipon. Okay. So, yan din yung pag-operate sa malalalim. So, kada frame ay merong bubuya. Okay. So, ito rin ay isang portable leaf net. So, ang tawag ay pakikik. So, shrimp or goby ang target species at ito ay ginagamit sa Bangar, La Union. So, ano yung kaibahan nila? Yung shrimp gill net, shrimp leaf net, tsaka yung crab leaf net, yung ilalim nun ay medyo, yung net nun ay medyo loose. Ano ibig sabihin ng loose? Medyo maluwag. No? Ito naman ay medyo, yung ginagamit ng net ay medyo masikip. So, pag mag-ano nga, pwede mag-untol-untol eh. Pwede masikip. And yung target species nila, usually, ang pinapakain nila is mga hard-boiled egg, and then yung mga iba, mga putol na ulo ng isda, para at least hindi masyadong magastos. Okay, so ito naman, kung makikita nyo, yung picture, okay, yung picture na kung saan lagay yung mga crab leaf net sa river. Nakalagay dun sa river. Provided lang na dapat hindi siya mag-obstruct sa navigation. Pwedeng ilagay lang siya dun sa tabi, pero hindi pwede sa gitna kasi pwedeng ma-obstruct yung navigation at masagasaan siya or pag defined migratory species siya, kawawa yung mga migratory species. So, yung pangatlong klase ng leaf net ay yung fish leaf net. So, ang una ay crab leaf net, ang target ay crabs. Pangalawa ay shrimp leaf net, ang target ay mga shrimp. So, pangatlo ay fish leaf net. Ang target naman ito ay of course mga fish. No? So, ito yung pinakamaraming klase, iba't ibang klase ng type or ng kind ng leaf nets. So, mga target species niyan ay anchovy, scad, sardines, tsaka mga small, mga maliliit na dalagang bukid or yung mga solid. No, yun. Tapos ito, yung isang klase, so kung makikita nyo, para siyang scoop net, no? Pero wala siyang scoop net. Yung scoop net kasi meron siya ditong kawayan or kahoy no nahawakan ng fisherman. Pero this one, net lang siya, tapos doon sa gitna, merong bait. So, yung bait ay pwedeng hiniwang isda o ulo ng isda or pwedeng pusit. And then sa taas may tali. So, inaangat siya. Lift. No? Lift is inaangat. So, ang tawag yan ay, sa Quezon, ang tawag yan ay pantalupak. No? So, ito naman yung sample. So, ito siya ay
nag-ooperate doon sa may malapit sa payaw. So, doon sa gitna nga mayroong bait. So, na-attract yung mga fish. Pag nandito na yan, na-attract na yan sa loob. Kasi kumakain siya doon ng bait. Unti-unti nang iaangat itong ating fish lift net para ma-effect or ma-capture yung target species. So, ito naman yung klaseng ng lift net, yung tinatawag nating bastig. So, kung hindi kayo, I think, common yun dito sa Palawan yung bastig eh. So, I'm not sure kung nakakita na kayo ng actual. No? So, ito yan yung target species nyo is mga anchovy, galunggong, mga sardines, mackerel. So, ang operation yan, yung lambat ay nasa ilalim ng nasa ilalim ng bangka. Tapos doon sa kada dulo ng katig, may mga light. May mga light yan. So, we know that the light can attract fish. So, bakit na-attract yung fish? Kasi yung mga zooplankton o mga plankton, na-attract yun sila. Sinusundan ng zooplankton. Yung zooplankton sinusundan ng mga small fish kasi pagkain na yung zooplankton. Yung mga small fish, sinusundan niya ng mga bigger fish kasi kinakain sila ng bigger fish. So, pag medyo marami ng fish ang nag-concentrate sa ilalim ng bangka, meaning, pag sa ilalim ng bangka, sa taas ng lambat, unti-unti na iaangat yung mga yung apat na yan. Parang palatik. Unti-unti na yan iaangat para mag-effect na yung capture ng mga target species. So, yan ng fish lift net or ng basting. So, ito naman ay isang klase. So, para siyang tangkal. So, kung saan, instead na nasa ilalim ng bangka, yung net, nasa ilalim naman ng parang kubo-kubo. No? So, meron lang yan dyan na yung kubo-kubo nakatayo sa may apat na poste. And then, makikita nyo doon, may mechanism sa gitna. Parang mechanism, may gulong. Iikutin lang yan. Pag inikot yan, so pwedeng umangat yung net or bumaba. So, yan yung, yung diskarte. So, inaangat. And then, pagkatapos nga isang bag nets, the same din ng fish lift net. So, bag net kasi, ginagamitan ng light attractor. So, pwedeng super lights, pwedeng halogen light, bulb, depende sa operation. No. So, gumagamit ng 10 to 120 halogen bulbs na pwedeng ang kada isang bulb ay consume ng 1,000 to 5,000 watts. So, malakas yun. And yung lakas na yun, minsan kapag nag-ooperate sila sabay-sabay, kala mo city, syudad doon sa gitna ng dagat. So, ang target species ng mga bagnets are anchovies, mga dilis, mga dalagang bukid or mga sulid, mga tamban or tunsoy, tuloy, so mga galunggong, at saka yung mga katambaka. Okay, so ito naman, the same din, ng bastig. So, the same na yan yung mga operation. Ba't inaangat? At ang target species ay fish. Ito naman, para rin isa rin siyang modification ng bastig. Pero yung makikita nyo, yung mga ibang lift net, bastig, apat lang. Apat lang yung palatik. So, ito naman, medyo maraming mag-enclose. So, andoon din sa katig nakatali. Pero rin, isang klase, medyo maliit lang naman ito. So, pasikwal ang tawag. Ito yung ginagamit na example ng bagnet doon sa Leyte. So, yan din, lift net. So, sa Maasim Sarangani, yan naman yung ginagamit. Okay. So, ito yung typical na bagnet o basnig na ginagamit sa operation. So, dito sa atin, ang target species niya ay usually galunggong.
And then, kadalasan na babaan ng mga basnigan sa Palawan, sa south, ang major niyan ay Nara at saka Quezon. No. Pag sa north, I think diyan sa mga Coron. Pero siya sabi may mga statistics nga na kung familiar kayo na yung Galunggong ay mayroong close season, no? Hindi ko maalala kung kailan mag-start na minsan kasi nag-modify nila o minsan nagkakaroon sila ng consideration. Alam ko niyan ay between November to March. Yun yung close season ng Galunggong. Kasi 95% ng Galunggong na binababa sa Manila, sa Navotas, 95% to na ay galing sa northern Palawan. Okay, so ito ang actual na itsura ng bangka na ginagamit for basnig o doon sa basnigan. So, yan, makita nyo ito, dyan, tinatali din yung parang kawayan na yan. Para siyang palatik, pero hindi siya nakakabit doon sa katig. So, dyan sinasabit yung mga lambat. Okay, so, the next, so we discussed the crab lift net, shrimp lift net, the, tawag ito, kalimutan ko na, fish lift net, so among others, and then we have the stationary lift net. So, ang mga stationary lift net ay ginagamit sa mga mababaw na areas, and then basically, ang haba ay nasa 10 to 15 meters, yung lapad niya ay 10 to 14 meters, at yung lalim ay nasa 5 to 10 meters. Mga target species, mga dilis, tamban, buraw, tawag ito, matambaka, among others. So, local name ng stationary lift net, so pwede siyang tawaging yuluk, lapgap, tangkal, salambaw, or bukatot. No? Pero di sa Palawan, isa din na narinig ko, either yung tangkal and then yung bukatot. Tangkal or bukatot, yun narinig ko. Pero usually tangkal. No, mas familiar ako sa tangkal. So yung sa tangkal, ano yan siya? Parang kayo na yung parang may bahay sa ilalim. No? And then sa ilalim ng bahay, pag mag-ooperate na, may ilaw na yan. Pero sa ilalim ng bahay, meron niyang nakababa kagad ng net. And then gagamitan ng ilaw, attractant, pagpasok nun, pagpasok ng isda doon sa ibabaw ng dagat, ay ng lambat, kasi na-attract na siya doon ng light, iaangat na, amat-amat, yung lambat. So, yan tinatawag din na stationary lift net. So, New Washington, Aklan, ang tawag na ay bintahan or tanggap. So, ito naman ay walang bahay. So, parang ito may bahay. Ayun, makikita nyo. So, bahay, pwedeng caretaker house, bantay. No? And then, ito naman, yung isang tangkal na tipo, wala naman siyang kubo-kubo. No? So, wala siyang kubo-kubo. So, maganda na rin kung may kubo-kubo kasi at least safe. No? Kung pagodin mo sila, no? So, doon pwede silang mag-stay doon sa kubo, hindi sila mainitan. Okay. So, pwede rin yung stationary lift net na may 4 na bangka ang mag-ooperate. No? So, pwede naman yun. So, pwede rin ganito ang style. So, mayroon pang frame or may support doon sa unahan or sa taas para hindi siya mag-collapse kagad. So, ito rin, mga klase. So, almost iba-iba lang yung itsura kada locality ng mga fishing gear, pero basically, ang mga function yun ay the same lang. The same lang talaga yan.
Okay, so ito naman, ang tawag ay the raft lift net. No, pag sinabing raft, para siyang balsa. So, isa siyang lift net na ginagamit o ino-operate doon sa balsa. Nakakabit siya sa balsa. So, ang tawag yan ay salambaw at ang mga target species ay sigadids, mallet, shrimp, slipmouth, half-beak, tsaka tilapia. So, ito ang kagandahan nito, pwede siyang mag-move or pwede siyang i-transfer. And then, pwedeng maghanap ng ibang lugar na mayroong target species or yung mga fry. Pero yun nga lang, yung kaya nilang ipuntahan ay limited lang din. So, ito yan, example lang tangkal. So, hindi lang masyadong klaro. Sorry, wala akong makitang medyo maganda na photo ng tangkal. Okay, so, pang-anim na scoop net, kategory ng scoop net, ay ng lift net pala, kategory ng lift net, ay yung mga round hole seines. So, sa round hole seines, so basically, meron niyang bangka na ginagamit, dalawang light boat, tatlong non-motorized light boat, so dalawang flat boats, tsaka isang merong outriggered motorized boat. So, yun. So, paano nag-capture? Yung mga target species ay pinapalibutan. Parang arc. And then, the end of the wings then are pulled on board one or more boats until the catch is concentrated in the bag or band from whence it is brailed. So, ini-operate siya sa Cagayan, Quezon, at saka sa Capiz and Bohol. So, yan yung itsura niya sa Piao. So, ano ibig sabihin, niyan, run hole scene. So, meron in this case, 4 ang nag-ooperate na bangka. Yung dalawang bangka, sila yung naghihila. Bakit nila hinihila? Para mapaliit yung area kung saan pwede ma-confine yung mga target species. Okay. So, meron din doon dalawa, yung sa dulo, may isa, parang doon nakatali yung kabilang dulo ng lambat, tapos meron din itong sa gitna, para sa bangka, sila yung mga nagabuso or busero. So, ito rin naman, so medyo mas klaro yata tong isa. Okay, balikan ko lang. Mas klaro yung drawing nito, yung principle is the same lang compared dito. Pero the same lang yan sila. Okay, may tanong doon sa surrounding nets at saka sa leaf nets before we can proceed sa falling gears. Wala na po, sir. Okay. Yung iba kaya, may tanong? Wala na po, sir. So, kung wala, let's proceed. So, yung 7th classification nating fishing gear ay yung tinatawag nating falling gears. So, yung surrounding gears, nets, so pinapalibutan nila yung target species. So, yung leaf nets ay tinataas nila yung gear para makapture yung target species. Itong falling gears, ang ginagawa, parang tinatakpan, or parang ano tawag yan, falling gears, parang binabagsakan nila ng lambat or ng fishing gear para ma-effect yung capture doon sa target species. Okay, yung lift net, galing sa baba, pataas. Yung falling gears, galing sa taas, pababa, para ma-capture yung target species. So, usually, conical lang shape. And then, sa dulo, ay may mga tingga, And then, meron yan siyang, line, retrieving line. So, ito yung isa sa mga traditional or popular na fishing gear na ginagamit ng mga small scale fishermen living near the coast and riverbanks. So, usually, ino-operate sila sa mababaw lang.
And ang example dyan ay yung mga freshwater cast net. So, yung cast net, ang alam ko na natatandaan kong local name dyan is Laya. Laya. Hindi pa ako wait lang. Wait lang ha. Pakiinaan ng TV. Ang TV, pakinaan. Ang TV, pakinaan. Tsaka si Mia. Okay, so yun, ang freshwater cast net ay simple lang siya na gear na ginagamit ng fisherman, pero hindi na siya masyado ngayon ginagamit, no? Traditional kasi siya na klase na fishing gear. And then, ginagamit din siya paminsan-minsan sa mga fish pond, sa mga sampling. So, mamaya tingnan natin kung may yung akong nabigyan na picture. Pakipatahan si Mia. Okay. And then, so yan. So, kung may nakikita yung picture, ay, dito pala. Ano po kasi umihi lang naman ako. Bukas, doon ako klabapos mag-work from home. Itali sa labas. Okay, so may nakikita kayong picture. May fisherman, ito medyo sa malalim to na inoperate, no? So, yung ano niya, yung makikita nyo yung gear, yan yung tinatawag natin cast net. No? Sa Cagayan, sa Apari Cagayan, ang tawag nila dyan ay tabukol. So, doon sa baba, makikita nyo may lubid, no? Yan yung tinatawag natin retrieving line, yung lubid na yan. Kasi itong ano na to, yung dulo, yung nakapaligid dyan, yung dulo nitong castnet, may mga tingga yan. Tingga. So, paano siya ino-operate? Ihagis yan. So, pag inhagis yan na may tingga, so pag medyo sakto yung force na in-apply, bubuka yan. No? Bubuka yung gear. So, pag tumama yan sa tubig, so, kung may mga isda or aquatic species na natamaan, natatakpan siya, so, unti-unti, since mabibigat yung mga tingga, yung tingga, due to the effect of gravity, papunta yan sila sa gitna. So, ibig sabihin, yung tingga, magkumpul-kumpul na yan. So, lahat ng mga fish, kapag hindi sila nakatakas, pag hindi sila nakatakas, ang tendency niyan ay makakapture sila. And then, pag tinapon yung net, so, yan yung function ng retrieving line. So, pagtapon, hindi basta-basta mawawala yung net kasi merong retrieving line na pag after na operation, hihilain nila yung retrieving line para makuha yung cast net. Or yung dito, in this case, sa Apari Cagayan, ang tawag nila ay yung tabukol. Okay.
So, ang marine water cast net ay ino-operate naman sa dagat, sa mabababang parte ng dagat. So, ang target species ay mga maliliit na sardines, no? Yung mga alamahan, mga batang-baka, and yung banak. So, yan yung Yung design niya yun, similar din sa freshwater, sa mga freshwater na cast net. So, ang area of operation lang yung kaiba nila. So, yun. So, yan sa dulo, meron yan dyan mga tingga. Okay. So, sa Antique, lawaan ng Antique, ang tawag nila ay bintay. Okay. So, ito, pangduhay naman sa Tagalog. So, hindi masyadong klaro eh. Medyo luma na itong book na napag-anuhan ko, napagpunan ko. Okay. Okay. Wait lang. May nahanap akong stop ko lang yung presentation. May papakita akong video. Sana mapanood nyo. Yan. May nakita kayong video? Yes, Hello? sir. Okay, so ito yung niya. Meron po. Ito yung parang siya in-operate yung cast net. So, yun. So, tinapon niya. And then, sa dulo, hawak-hawak yung recruit I'm Captain Mike at ThrowReports.com, and this is between the size of 4 net. Okay. In this video, I want to show you guys how to throw a net between the size of 4 foot and 8 foot. We're not putting it over. So, lahat ng, yun, medyo yung area na na-cover ng paghagis niya, lahat ng mga target species sa ilalim doon, as long as hindi agad-agad makatakas, maka-capture yun. And then, repeatedly siya ginagamit. So, effective siya na pag-capture ng mga fish, bangus, tilapia doon sa mga fish pond. Pero sa naman, sa mga fish pond na may mga alimango or yung mga shrimp, mga pasayan, ang ginagamit naman ng pang-sampling is yung binton. Or yung crab leaf net or shrimp leaf net naman yung ginagamit. Over our shoulder, we're not putting it in our mouth. I'm going to show you a very easy way where you can. Oh, there's some baits right here. So, yan. So, yan. May na-capture siya. And basically, mga na-capture niya is mga mallet. Banak. So, yun. Kung nakita nyo yung pag-operate niya, so maganda. Kasi at least may idea kayo. May idea kayo. Kasi medyo mahirap siya minsan i-explain kung hindi nyo makita mismo yung sa video. Okay, wait lang. Saan na ba ako? Yan, cashnet. Okay. So, questions before we proceed dito sa ating trap nets? Kung wala ng question, we can proceed, no? So, yung trap nets. So, ito yung medyo mahaba-haba. Pero yung ipapakita ko lang sa inyo kasi almost ang pinagkaiba lang ng mga trap nets, especially sa mga fish trap nets, ay yung may mga konting modification. And yung modification na yon ay depende dun sa locality. Depende dun sa locality. So, pero almost yung function ay the same lang din. So, from the word trap,
nets, so kung ang falling gears, pwede siya nating ma-classify as an active fishing gear. No? Pero kasi, yun nga, natin yung tawag ito, kino-consider natin na mayroong gear movement na induced by the fisherman, pero hindi rin siya bawal sa municipal waters kasi nga hindi naman siya bultuhan or maramihan kung makakuha. Kukunti lang siya makakuha. No? So, lang din siya for artisanal or for ibang term is for sustenance fishing. Kaya kahit na-active siya, okay lang na gamitin. And highly selective din naman siya kahit pa paano. Okay. So, the trap is fishing. So, ang trap nets ay isa sa mga passive gear. Kasi ilalagay nyo lang sila sa area na known na maraming isda. Lagyan nyo lang ng either ng pwede nyo maglagay ng bait, no? Or pwedeng maglagay ng light para ma-attract sila. Mapumasok dun sila sa mga traps. Okay. So, depende yung materials na ginamit sa design ng traps na ginagamit. Pero, basically, ina-operate sila sa small scale lang. Hindi yung mga large scale. Okay? May isang klaseng big scale trap na tinatawag, yung tinatawag nating otoshiami or lambaklad. Otoshiami or lambaklad. So, meron akong friend, taga-Antique, part ng tourism, parang tourism attraction nila, is yung lambaklad fishing. Na kung saan yung mga tourist ay tawag ito, nagbabayad ng certain fee para maka-witness kung paano ginagawa yung pag-harvest ng mga nahuli ng lambaklad or ng otoshiami. Actually, yung lambaklad, parang hindi siyang ordinaryong baklad. Ang kaibahan lang ng lambaklad, sila usually yung ino-operate sa malalalim na part. Kung saan nakaka-capture ng mga migratory species, kagaya ng mga tuna, ng mga marlin, no, ng mga malasugi, among others. So, kasi yung mga ordinary na baklad, dito lang yung sa mabababaw. And then, yung mga target species niya, is yung mga maliliit lang din. So, nababanggit ko yung otoshiami or lambaklad, isa kasi siyang klase ng trap, no, fish trap, kung saan big scale. Kasi, yung kanyang area na nasasakupan ay masyadong malaki. Pero, siya naman ay passive. So, ibig sabihin, kung sino man yung, hindi niya hinahabol yung target species, kundi yung target species ay nandoon lang. Naghihintay lang yung target species ay kusang pumasok doon sa gear. Hindi siya hinabol or pinursu ng gear. So, yung mga traps, pwede silang ibabad ng mga 6 hours and then na kaagad. Pwede na siyang i-hole or i-harvest. So, pwede magkaroon ng holing ng 1 to 2 times a day. Okay. So, anuin ko na lang yung mga importante or yung mga medyo madaling maintindihan. So, itong una ay yung fish trap. So, common na. Yan, ang ay target species ay mga isda. And basically, yung device ay made of bamboo. Pwedeng made of bamboo, or pwedeng made of rattan or chicken wire. So, na nakapalubog doon sa rectangular or sa circular na receptacles. And meron siyang tinatawag na non-return bulb. So, ano ibig sabihin ng may tingnan natin, hindi ko matandaan kung inalagay ako na itsura ng example na itsura ng non-return bulb. Kasi yung non-return bulb, siya kasi yung para siyang funnel-like. Yung funnel-like, pero yung funnel is yung parang imbudo na kapag medyo malaki siya, medyo madali siya makapasok. No? So, pwede may extend yung bunganga. So, kung alam niyo naman yung imbudo,
yung other side malaki, yung kabilang side ay maliit. So, kapag nakapasok doon yung isda, non-return valve, hindi na siya basta-basta makakabalik or makakalabas. Kasi nga, yung pinasukan niya ay sa umpisa maliit, sa dulo ay sa umpisa ay malaki, sa dulo ay maliit. So, kung nandun siya sa loob, hindi siya makakalabas kasi nga, yung pinto palabas na ay maliit. Maliit na yung pinto sa palabas. So, target species ay yung mga, so yan na, mga dalagang bukid, mga lapu-lapu, mga maya-maya, among others, or yung mga example. So, fish trap, so pwedeng cylindrical, pwedeng semi-cylindrical, pwedeng rectangular. So, pag sinabi nating small traps, ang size niyan ay mga pwedeng 50 by 40 by 20 cm. Pag large trap, yun na yung mga more than a meter, 1.6 meter long, 1 meter wide, and 50 cm yung height niya. And ang most common material na ginagamit ay yung kawayan. And then, ginagamitan din minsan ng mga mononylon netting. So, some have no surface markings, and minsan kahit nung walang mga boys, parang meron lang silang mga palatandaan. Tumitingin sila sa mountain, landmark, no? So, natandaan nila na, dito ko tapat. Dito ko banda, sa tapat ng ganitong bundok, ko nilagay yung mga traps. Pero, yung iba for sure na rin, naglalagay sila ng buya. So, yung retrieval, pag sinabi natin yung retrieval, yung pagkuha, or yung so pwedeng ginagamitan ng line, or merong weighted gaff. Yung weighted gaff is para siya yung carrot, no? Or hook. So, ito example sa cup ng fish trap sa Cabugao, Ilocos Sur. So, yan. Para siyang basket. So, ito naman. So, other term for fish trap, fish pot, or yung bubu. Bubu. So, may bubong pang alimasag, bubong pang pusit, bubong pang isda. So, bakit siya tinawag na bubu? So, bubu nga. Yung bubu kasi na B-O-B-O. Na, di ba, pag sabi natin bubu, mahinang utak. Kasi, kaya siya tinawag na daw bubu, yung isda, marunong pumasok, hindi marunong lumabas. Kaya sinabihan na bubu. Marunong pumasok, hindi marunong lumabas. So, kasi nga, yung opening sa labas ng pinto o ng valve is malaki. Pero doon sa dulo, maliit. So, pag nasa loob na siya, since maliit yung opening sa dulo, hindi na siya ngayon makapasok. Maliban na lang kung yung pumasok talaga, maliit na isda na pwedeng maglabas-pasok siya. Pero pag malalaking isda, medyo na yun. So, yung tinatawag na non-return valve. Non-return valve. So, pwede rin ganito yung design, patanga, so, or bubo, na ginagamit sa Santa Cruz Zambales. So, ito din naman. So, happy-awan ko lang yung mga importante na itsura. At least meron lang kayong idea ng itsura ng fish trap or fish pot or yung locally known as bubo. Okay, so ito medyo medyo parang pa-oblong. And then medyo mahaba yung kanyang non-return valve. Okay. So ito naman para siyang dome. Okay. So ito naman is para siyang rectangular, para siyang bahay-bahay na basically pwede siyang ilagay doon sa malapit o doon mismo sa may payaw. So, pwedeng ito para siyang rectangular pero dalawa yung non-return valve niya. Magkabilaan. So, kasi kadalasan ng mga bubo or ang fish trap, sa isang side lang may non-return valve or isa lang yung non-return valve. Pero in this case, pwedeng pwedeng magkabilaan. Okay, so this one. Almost pare-pareho na lang yan sila ng nagkaiba lang sa design, pero yung mga function is almost similar.
And then may pagkakaiba lang ng konting twist lang doon sa isang part. Yan. So, iyan ko na rin yan, i-forward ko na yan yung iba. So, yan. So, importante dito ay since sila, passive gear. So, importante dapat maka-attract ng target species. So, ano yung mga ways para maka-attract ng target species? As I mentioned, pwede ka maglagay ng bait or ng pain, or pwede ka rin maglagay ng light, yung flasher, nag-flash. Kasi alam mo naman yung mga fish, especially yung mga nocturnal, yan sila, curious yan sila. Curious. So, pag nakita sila parang nag-flash na light, patay sindi, curious sila, pupuntahan nila yon until such time na pagpasok nila, hindi na sila nakalabas. Na-trap na sila doon. Okay. So, yan. Yan. Almost the same. Yun na nga. So, dimension, pinagkaiba lang is yung locality. Ito naman is tapangan. I think may nakita na ako dito sa Palawan na ginagamit. Made of kawayan. Kasi yung unang pinapakita ko sa inyo, made of made of lambat. Or pwede ring made of Amazon wire. Kung familiar kayo sa Amazon wire, yung kulay green yun siya, na medyo matigas. Hindi talaga siya lambat. Para siya talagang screen, yung Amazon. Amazon screen o Amazon wire. Parang ganun. So, ito naman, kabilaan din yung cylindrical, yung kanyang shape. So, hindi siya rectangular, cylindrical. Sabihin, yung dulo niyan bilog. Both dulo ay merong non-return bulb. And it is composed of the bamboo. Or made of bamboo, rather. Okay. So, maliban pa pala dyan sa non-return bulb, usually sa taas, dito sa taas, meron niyang parang konting pinto, maliit na pinto, na yun yung ino-open. Kapag may nakuha, usually doon na pinapasok yung kamay para kunin yung na-capture or yung nahuli na isda. Okay, so yan. So, pwede rin yan. Ibang tawag yung pag alimasag naman, ang target, ang tawag nila ay panggal. Yung panggal is yung mga crab net. Crab trap pala. And basically, doon yan sa mga medyo malalalim na lugar nilalagay. Okay. So, ito example ng bubu na made of Amazon net. Okay, so ito naman ay klase din ng mga fish pot. This time, gawa din siya sa lambat na puti, nylon net. And then, yung kulay orange, kung makikita niyo yung kulay orange, yan yung non-return bulb. Diyan sila pumapasok. So, yung floor niyan, ito is target din yata ito for alimasag. Floor niyan, o yung base niyan, ay made of net. So, as I mentioned kanina, pag net, medyo mahirapan, pag nakalatag sa net, mahirapan makaalis yung mga alimasag kasi, or alimango kasi sumasabit yung mga spine doon sa kanilang sipit. Okay, ito rin, isang example. So, ng mga pang-alimasag. Okay. So, yun siya. Fish trap, crab trap, almost the same lang din yan ng principle. Design lang minsan ang pinagkaiba. Pero yung principle niyan, yung main principle ng mga traps is easy entrance, difficult exit. So, parang naengganyo yun sila na sobrang laki ng opening, na hindi sila mahirapang pumasok. Not knowing na doon para sa pag nakapasok na sila, hindi na sila makakalabas kasi sobrang kipot naman ng opening galing sa loob papunta sa labas. So, yung principle niyan, easy entrance, difficult exit. Okay, so yan yung mga example. So, ito naman ay pabilog or parang parang doom-like. So, para siya yung panigtakip ng pagkain, pantakip ng pagkain. Okay, so yan yung ganyan pag-operate sa kanya. So, ito rin yung pinakita ko na medyo mahaba. Pwede rin siyang pang isda, pwede rin pa siyang pang alimasag. So, ito yung ginagamit sa mauyon.
Na design na ginagamit ang panghuli ng alimango sa Mauyon, Puerto Princesa City, Palawan. Okay. So, yan yung pag-ooperate. So, ito rin, may nakikita rin ako dito, mangilan-ngilan. So, yung ano niya is made of either ng Amazon or pwede rin yung parang sinalapid na yantok. Parang sinalapid na yantok or buho, pwede rin na gamitin yun. Yung mga indigenous, no? Indigenous material. So, ito naman ay made of net. So, made of net. Yan. Ayan is made of Amazon. Medyo maliit lang siya. And then, meron ding trap or pot pang pusit. No? So, usually, ginagamit siya for big fin reef, squid. So, yung tinatawag lang, minsan may tinatawag silang pusit bahura. Parang ito na yata yung tinatawag lang pusit bahura eh. So, yung shape ng squid trap ay nagbabari from semi-cylindrical to rectangular to cylindrical. So, depende doon sa gumagamit. So, depende sa lugar, yung iba, sa loob ng trap ay merong mga kinaglalagay na ng leaves or ng mga dahon. Para saan yung mga leaves or dahon? So, sa squid, nahuhuli sila sa ganyang mga klase ng trap kasi especially during breeding season. Ang ginagawa nila during breeding season, pag nakakita sila na may damo, doon nila dinideposit sa damo yung kanilang mga eggs. Kaya sila na iinganyo na pumasok doon sa trap na may frond or leaves. Kasi akala nila, ano yun, pwede yung pag-spawnan. So, yun kayong hinahanap na klase na gusto nilang pag-spawnan. So, yung mga squid trap ay sineset sa mga malalim na lugar, mga between 10 to 15 meters. Na usually malapit sa bahura. So, ito ang tawag na ay bubong pampusit na ginagamit sa Calapan, Mindoro. Mindoro. And minsan, ginagamitan din ng yun na nga, nilalagay doon sa mga may payaw. Okay. Or may mga dahon. So, ito rin, so isang klase yung pag-operate. So, meron siyang anchor para hindi siya mag-move. Meron din namang flaglets na nagsisilbing buoy. Nagsisilbing buoy or nagsisilbing tawag ito? Marker or location. Okay, so, yan. Yung isang example. So, ito. Isang malaki. Yan. Sa loob niyan, meron yan siyang ilalagay na sa plants or mga leaves. Okay. So, almost pare-pare. Ito medyo yung cylindrical, pero isang side lang, yung isang side lang yung mayroong non-return valve. Okay. So, yun. Ito naman ay medyo cubical. Sabihin siya, mayroong poste, no, either bamboo or wooden post, doon naka-attach or tinatali yung mga fish trap or fish pot. So, ganito rin. So, yan, sa Leyte. And then, meron pa, maliban sa squid, meron pa tinatawag na Nautilus trap. Kung alam niyo yung Nautilus, ang local name niyan is yung lagang. So, yan yung medyo maganda yung, yung shells. Mahal yung shells niyan eh. So, kung merong lagang na nahuli doon sa lugar nyo, or yung parents nyo ay nakakahuli ng lagang, please inform us. Kasi magandang pag-aralan. No? Kasi isa rin yan sa mga rare na species. Pero alam ko dito sa Palawan, meron mga ilan ng mga barangay o munisipyo na nag-engage into Nautilus trap. Especially, Nautilus fishery. Especially yung target species kasi nila, ay yung target talaga doon nila, more on, yung shell.
Yung laman ay hindi usually masyadong mahal. Yung shell talaga. Kasi ginagamit siya for souvenirs and minsan for buttons. Okay, so note in the shell commands a high price in export market and yung meat niya ay pwedeng ibenta sa local market. So pwedeng 20 to 30 traps ang iset kada gabi. And then usually, ang mga lagang kasi sa mga malalim yan na lugar. So doon din sa malalim sila set. So merong pain. No? Usually, ganun naman usually may pain. Tapos meron din yung sinker dun sa ilalim. So ito yung isang klase. Sinker o bato. So ito the strap na ginagamit sa masindok, sambales. Okay, so yan. Yung mga So hindi ko na yan hindi na talaga focus yan. Kasi at least may alam lang kayo kung ano yung mga yung kanilang tsura. Okay? Kasi more on pictures yung marami dito eh. So, and then shrimp trap. So, of course, ang target species, mga shrimp. So, cylindrical in shape. At ang pinapain usually ay cooked rice bran. So, rice bran, kung familiar kayo, yun yung darak. So, niluluto yung darak. So, yun yung pinapampain doon sa shrimp trap. Okay, yan, medyo mahaba. No? Cylindrical. O, yan na. Ito, medyo maiksi lang. Okay, so ito yung mga traditional na itsura, design. So, ito yung pwedeng made of bamboo din, or made of kawayan, or pwedeng made of ratan, among others. So, yung sa kanan naman, yan yung made of yung mga net na siya. Made of net. We have the barrier net. No? So, usually set on tidal flats. So, or on a sandbar at the mouth of a river or along the shoreline at about 1 meter depth. So, merong bamboo stakes na nilalagay na mayroong interval na 2 to 3 meters and nilalagyan din ng bamboo braces para hindi basta-basta matangay ng tidal currents or papasok na tide. Okay, so ang setting ay ginagawa kapag high tide and yung hauling ay ginagawa during lowest tide. Okay. So ito yung tawag sa Iloco ay pingi. So barricade na ginagamit sa pag-capture ng ipon sa Northern Luzon. Ipon is goby. No? Goby yan siya yung ipon. So yan din. Pike net. So, yun lang papakita. Explain ko na lang yung picture. Marami kasing text. Yung pike net, para siyang cylindrical or conical na meron siyang wings. Wings. So, para saan yung wings? So, yung wings siya yung nagka-capture. Yung wings is para na siya yung leader. No? Kapag, papadaan dyan yung isda, sundan lang ng isda yung wings, mapupunta na siya doon sa cylindrical and then doon sa ilalim, sa dulo, andoon yung bunt or mag. Doon na sila ngayon makakapture. So, yun yung pike net or skylab ang tawag na ginagamit sa Los Baños, Laguna. So, ito rin, filter net. So, banwar. So, mayroon din siyang wings, pero may mga ibang ibang book na yung parang yung yung filter net, wala siyang wings. Pareho silang yung tsura, pero wala siyang wings. Yung pike net, meron siyang wings. Meron siyang wings yung pike net. Yung filter net, walang wings. Yan yung pagkakaiba nila. So, yan yung operation. So, pwede yung barrier net. So, ito yung tsura. Likod, tawag sa buhol. So, ito yung pike net. So, yan. Yung, medyo putol na to kasi wala na siyang, medyo maiksi na siya. Nasira na yata to. At yan yung tsura niya. And then, yung tinatawag nating fish coral. Ito yung baklad.
So I'm not sure kung familiar kayo sa backlad. Isa to sa mga traditional na fishing gear and effective din naman kasi ang gastos lang during operating this fish coral is yung pag-establish, yung paggawa ng backlad. Kasi once na naano yung backlad, maintenance na lang ang problema, ang kailangan. Kasi every operation, hindi mo na kailangan ng gastos. Maliban na lang kung medyo malayo sa lugar mo, kailangan mo talaga magbangka. O dapat may sarili kang bangka. And kung may sarili kang bakla, pang gasolina. Pero during operation, wala na masyadong gastos. No? Yung pag-put up lang ng baklad ang medyo magastos. And then yung repair and maintenance na lang. So, yung operating cost ay wala ng gastos. So, ito yung iba't ibang klase no, ng design. So, meron yan yung tinatawag na leader, meron yan yung playground, and meron yan yung band. So, yung leader, sila yung parang mahabang, para siyang wings doon sa ating pike net na nagli-lead kung saan dapat papunta yung target species. Papa? Wait lang. Nak, I'm talking something. I will give it to you later. Okay. So, yung leader, siya yung nagli-lead kung saan dapat pumunta yung yung target species. Next, yung playground, siya yung pinakamalaking part ng backlad kung saan paikot-ikot lang sila doon. So, yun nga, playground. Paikot-ikot lang sila para lang sila naglalaro. Pero yung pagpaikot-ikot nila, naghahanap lang sila kung saan sila makakalabas. And then, yung bag or yung band sa pinakadulo, yung maliit lang yun na doon na sila usually nakaka-capture. Kasi yung fish, para makatakas, naghahanap yan sila ng mga maliliit na space or na daanan. Until such time na akala nila, yung pinapasukan nila ay safe pa, yun pala, hindi na. Yun na yung doon na sila mahuhuli. Okay, so yan din, yung eve-tied bamboo stick strap, no, sa ginagamit sa Bugey, Cagayan. Ito yung parang schematic diagram no, na ginagamit. So, band or catching chamber sa pinakadulo. Para siyang heart shape, no? Yung playground. Okay. So, ito yan eh. So, may makikita nyo yung straight line, diagonal, yan yung tinatawag nating leader. No? So, leader. Kasi ang nangyayari dyan, papunta dito, for example, yung guys, may nakikita nyo yung arrow? Yes po, sir. Yung arrow. Ito. Kunyari, galing dito sa baba, yung arrow papunta doon sa leader. So, syempre, alam nila na, harang yan. Hindi yan nila ipagpipilitan na bungguin yan. So, ang gagawin, susundan lang nila kung saan yung leader. Either papunta sa kaliwa o papunta sa kanan. Kung papunta sa kanan, makakalusot sila. Pero kung papunta sila sa kaliwa, mahuhuli sila. So, and then, pupunta na sila dito sa playground. So, pag nabunggo sila sa gilid, susundan lang din na yung gilid kung saan napunta. Until such time, dito na yan sila ngayon punta sa catching chamber. So, yun yung pag-operate, yung principle sa pag-capture ng backlad. So, yan. Ito, ibang design, pero andyan yung basic, no? Basic na mga component ng isang fish coral. The leader, the playground, tsaka the catching chamber. Yan, din same. Ito, kaibahan lang nito, yung mga previous, ito ay tatlo yung leader. Kasi yung iba ay isa lang yung leader. Okay. So, ito medyo heart shape. Medyo heart shape siya. Medyo mas mahaba yung leader. And doon sa catching chamber, so yun na ginagamitan ng ginagamitan na yun ng scoop net or braid para makapture na yung mga target species. Okay, yan. Almost pari-pari lang din naman yung principle. Okay, so hindi ko na isa-isahin. And then we have the cover pot. I hope may imagine niyo itong cover pot. Ito may isang may isang picture.
made of kawayan. Ang ibang term yun is saklob or soklob. No? Ino-operate siya sila sa mabababaw na lugar. So, anong ginagawa nila? Pag nakakita sila ng hanggang tuhod lang yung tubig. Pag nakakita sila ng isda or ng alimasag or any target species, saklob, tatakpan nila. So, pag natakpan nila, syempre, hindi nila din yun panakukuha. No? Kasi yung kabila naman, yung sa ilalim, open yun. Pag inangat nila yung saklob, makakatakas na yung isda or yung alimasag o kung ano pa yung tinakpan nila. So, ang ginagawa, sa taas din, so, ibig sabihin, magkabilaan, bukas, yung kabilang isang dulo, bukas yun, para masakloban yung isda, yung target species. Yung kabilang dulo naman ay bukas din, kasi ang function nyo doon ay, doon sinusuot ng fisherman yung kanyang kamay para hulihin or kunin yung tinakpan natakpan na isda or na alimasag, kung ano man yung tinakpan. So, yun yung tawag na parang saklob or wanaklob. So, ito ang tawag ay salakab sa Tagalog. So, a cover pot for catching dalag in muddy fields in inland bodies, pero yun nga, sa mabababaw lang siya ino-operate. Okay. So, ito, as I mentioned, ng trap nets is yung Otoshiami or lambaklad. So, kaya medyo weird yung pangalan nila kasi Japanese ang unang nag-operate or introduced noong 1970s sa Mindoro, and then ginagamit na siya widely sa Zambales, Ilocos, Leyte, Bataan, Antique, and its nearby or neighboring provinces. So, ang lambaklad o Otoshiami, compared mo sa ordinary baklad, mas mahal siya i-set up. Kasi ang set up, pwede siya mag-cost ng from 0.8 to 1.3 million per unit. No? Kasi maraming kailangan. Hindi usually sa mga deeper waters siya ini-install. So, holing, pag sinabi ng holing, yung pagkuha ng mga nahuli, ay ginagawa usually sa umaga or sa afternoon or sa hapon. Target species, no, yung mga tuna, so yung mga mackerel, rays, marlins, and sharks. And then, ito yung itsura niyan. So, kaya siya medyo mahal din. Marami din siyang mga structure. No? So, yan. May mga iba't iba. Okay? So, ito yung lambaklad na ginagamit sa Malabor, Tibiao, Antique. Okay? Papa, yung sote. Wait lang ate ha. Okay? Class, may questions? May katanungan pa? Questions? Wala po. Okay. So, thank you. Kung wala kayong questions, so that's end yung part 2 of 3 ng ating lecture. So, hopefully, mga bukas or sa Webes, hopefully bukas, no? Makapag-online class din tayo kung available kayo. So, I do hope na makapag-join. Pero pag hindi, okay lang naman kasi meron lang din namang module. So, pwede na kayo magbasa doon. Okay? So, mayroon bang mga katanungan o clarifications para ma-clarify ko na ngayon? Mapag-usapan natin. Okay? Kung wala na, so, thank you for attending our class and stay safe kung saan man kayo. Huwag na kayo labas ng labas kung hindi naman importante yung pupuntahan. Especially, dapat mag-mask kayo. Especially ngayon, pataas yung kaso ng COVID-19 dito sa Puerto Princesa and also sa province ng Palawan. Okay? So, thank you. Bye-bye. Ingat kayo, guys. See you soon. Goodbye, sir. Okay. Papa? Papa? Po. Who is that? These are my students.
Dun, 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 dun. Dun. What is it? Yeah.